Salamat pong muli sa ating mahal na Diyos at sa inyo lahat na nagbigay sa atin ng karapatan na tayo nagkasama-samang muli sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. At maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsubaybay at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang ating pumpaksa ay pagpapatuloy na nakaraan nating pag-aaral. Nasa part 2 tayo na kung saan na ito pinamagatang God chooses ordinary people for His purpose, part 2. At sa pag-aaral na ito, hayaan po natin magyimaman tayo sa kabutihan nating Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po dumako sa ating panalangin. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa karapatang ibinigay sa amin makapag-aral ng inyong banal na salita. And we ask, O God, your Holy Spirit right now, siya po magpaunawa sa amin ng mensahe na nais po niyong aming matutunan at may sakabuhayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating part 1 at pinag-aralan po natin ang naging karanasan ni David, kung paano siya ay naging isang lalaki after God's own heart. Siya ay pinili ng Panginoon, siya ay na-anoint upang maging hari ng Israel. Natutunan po natin si David ay isang lalaking may puso na mayroong masunurin, pusong masunurin sa ating Panginoon. Meron siyang a heart na faithful sa ating Diyos, nagmamahal sa kanyang salita, at hinahanap niya ang guidance ng ating Panginoon at makita po natin ang kanyang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng magandang karakter nito ni David ay hinahamon din tayo. Magkaroon din tayo ng ganoong karanasan. At sa part 2 ng ating pag-aaral ngayon ay tutunghayan po natin kung paano si David bilang isang hari na ngayon sa Israel ay kapupulutan natin ang mayamang mga aral na tayo lahat ay maging kagaya niya, a man after God's own heart. So tunghayan po natin muli, si David, meron siyang isang pusong mapagpatawad. Sa kanya pa lamang pagkabata, makita natin ang kanyang magandang karakter. Meron siyang outstanding karakter at kakayahan. Dahil dito, ay nakita po natin si Haring Saul ay naging jealous, naiinggit, sapagkat ang mga tao sumisigaw. Si Saul ay nakapatay ng 1,000, pero si David ay nakapatay ng 10,000. At dahil dito ay lalong nagagalit ang hari at ginawa siya ng masama. 4 na pagkakataon ay pinagtangkan siyang patayin at tinutugis niya si David sapagkat para sa kanya si David ay isang banta sa kanyang trono. Kaya nga ang David ay nagtago, nagpunta sa mga caves, sa wandering caves, sa mga disyerto, sa wilderness, sa maraming mga taon. At 2 pagkakataon, samantalang tinutugis ni Haring Saul si David, ay nagkaroon ng pagkakataon si David naman na mapatay sana ang hari sapagkat pumasok siya sa kuweba. At sa kuwebang yun makita po natin na sa unang pagkakataon, si Haring Saul ay pumasok sa kuweba doon sa cave at Engedi upang magpahinga. Samantalang pumasok doon para magpahinga, hindi alam ni Saul at ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga kasamaan, naroon din pala si David at ang kanyang mga tauhan. So ito isang pagkakataon para kay David na mapatay niya ang lalaki na naghahangad ng kanyang kamatayan. Ito'y kanyang karapatang patayin ng hari sapagkat yung tinatawag na principle of preservation upang hindi naman siya mapatay. So sa loob ng kuweba na yon, sila'y magkakasama. Either mapatay si David o siya ang pumatay sa Haring Saul. Subalit ipinakita po natin ang salita ng ating Panginoon ay sa halip na kanyang patayin ng hari ay pinutulan na lamang niya. He secretly cut off a corner of Saul's robe. At pagkatapos niyang maputulan ang robe na yon ng hari, siya lumabas doon sa kuweba, siya sumigaw na malakas upang ipaalam sa hari na maaari na sana niyang patayin ang hari, subalit hindi niya ginawa. Sa ikalawang pagkakataon ay tinutugis na naman ni Haring Saul si David. Subalit sa pagkakataon ito, kasama niya ang 3,000 ng mga sundalo at sila nagkatipon doon sa they encamped in the wilderness of Ziph. At samantalang sila naroon sa kalagitnaan ay sa palibot ng 3,000 ng mga sundalo, natulog ang hari. Pero nung gabing iyon ay nagawa ni David na makalapit sa hari. At maaari na sana niyang patayin uli ang hari na nagbabanta
nakuhanin ang kanyang buhay. Subalit, ang kanya na lamang ginawa, kinuha niya yung spear at yung jug of water sa ulunan ng hari. At dahil dito ay ipinalam ni David sa kanyang mga kasamahan na mahal na hari, pwede na niyang gawin ang pagpatay sa kanya. Subalit, hindi niya ginawa. So twice, David spared the life of King Saul. Even though, makita po natin may pagkakataon siya, subalit hindi yon ginawa ni David. Hindi siya naghiganti. He did not hold grudges for the evil, for the mistreatment na ginawa laban sa kanya ng Hari Saul. When King Saul died, sa pagkakataon namang namatay na ang hari, hindi rin siya nagalak sa kamatayan ng hari. He did not rejoice at the misfortune of the king. Dito makita po natin ang magandang espiritu ni David. Sa halip na siya magalak sa kamatayan, sa kasawiang palad ng lalaki na naghahangad ng kanyang kamatayan, ng kanyang kapahamakan, ang wika ng banal na kasulatan, David lamented with his lamentation over Saul and over Jonathan, his son. He did not have a revengeful heart, but a forgiving heart. Yan po ang isang magandang katangian ni David. Wala sa kanyang hangaring maghiganti, kundi meron siyang pusong magpatawad. Nakahandang magbigay ng pagkakataon, nakahandang umunawa, meron siyang puso na may kahandaang magpatawad. Later, nang si David ay naging hari na sa buong Israel, dumating sa kanyang karansan na ang kanyang sariling anak, si Absalom, ang nag-revolt against him, against his kingdom. At dahil dito, para maiwasan ng bloodshed, ang pagdanak ng dugo, ay nag-volunteer na ang David na siya na lang yung aalis sa Jerusalem upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa lugar na yon. At samantalang siya tumatakas, samantalang ang kasama kasama na umaalis, ay dumating naman ang isang lalaki na sumisigaw. Siya ay si Shimei, a man from the family of Saul. At kanyang kinakurs at kanyang binabato si David at ang kanyang mga kasamahan. At tuloy-tuloy na sumisigaw na ang wika, get out! Magsialis kayo! Sinisigaw si David at ang kanyang mga kasama, magsialis kayo! Ang wika, get out! Get out! The Lord has avenged on you all the blood of the house of Saul, in whose place you have reigned, and the Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. Nandoon ang mga pagtuya, nandoon ang paghamak, ang pagsumpa kay David. Subalit, anong naging reaksyon ni David? Pansinin po natin. Si Abishai, one of the David's greatest warrior, siya ang hindi makatiis at kanyang pinakiusap, mahal na Haring David, maaari bang bigyan mo ko ng permiso na akin ang putulan ng ulo ang sumisigaw na yan na si Shimei? Subalit sinaway siya ni David. Dito makita natin minsan pa ang puso ni David. Wala sa kanyang kaisipan ng pagiganti o paggawa ng masama, lalo tigit sa kanyang mga kasama. Imagine how David tolerated the disgrace, the humiliation, the affliction he suffered from the cursing of Shimei in the presence ng kanyang sariling mga kasamahan, ng kanyang sariling mga tauhan. Yet, David did not retaliate. Dito po natin makita, hindi nagpadala si David sa buyo ng mga masamang mga kaisipan o salita laban sa kanya. He did not allow himself to be provoked by Shimei's cursing. Ang katanungan, paano ito nagawa ni David? How did David remain calm and peaceful in the face of such public insult, humiliation, and cursing against him? Mula rito yung makakapulot tayo ng magagandang mga leksyon o aral sa buhay ni David. Tingnan po natin. Una, paano niya ito nagawa? First, David acknowledged that it was all about God. Yan po mga kapatid ang sikreto. Sikreto ni David at maaari din natin maging sikreto. Kapag ka mayroong mga pagtuya, paghamak, paglapastangan sa ating pagkatao, salit na tayo magbaba ng ating pagkatao. Ang sabi nga, do not put your level on the level ng mga taong
naghahangad ng ating kapamakan o kasamaan. Na maunawaan natin, ang nagaganap is all about God. Yan po ang sikreto. It's all about the sovereignty of God. It's all about His control. Sa kaisipan ni David, God was His control. It's all about His mercy. Kinomfort ni David ang kanyang sarili that God was with him. And God was so merciful and would bring good out of his suffering. Ito ang kaisipan ni David. At ito rin ang maaring maging ating karanasan. For David, God's mercy is more important than what men will say about him. Kamusta po tayo mga kapatid? Sana meron na tayong ganitong espiritu na kapag binilikaan tayo ng hindi maganda, sa halip na pumatol tayo sa masama, unawain po natin, kung ito'y ipinahintulot ng Diyos, tanggapin po natin. Magpasakop tayo sapagat may plano ang Panginoon. At ito ang ginawa ni David. Kanyang inunawa, it's all about God, not about his emotion, not about his suffering. Second, he knew he was not guilty of Shimei's accusations regarding the death of the house of Saul. Alam naman ni David, hindi siya ang dahilan ng kamatayan ni Saul at ng kanyang pamilya. So bakit siya papatol sa mga sigaw na yon, sa mga pag-akusang yon? Hindi siya pumatol. Ikatlo, he knew he wasn't perfect. Alam ni David, hindi siya perfecto. Like them, he was also a sinner. So he was more understanding and tolerable of those who did him wrong. Naging mas maunawain siya. Ganun pala ang buhay natin mga kapatid. Kapag dumaan tayo sa mahirap na karanasan, higit natin naunawaan yung mga buhay ng mga tao na gumagawa rin ng ganong karanasan. Naranasan ni David ang makagawa ng malaking kasalanan at dahil dito, higit siyang naging maunawain sa mga taong nakakagawa ng kasalanan. So David's response to Abishai was an evidence that David had a forgiving heart. Meron siyang pusong maunawaing handang magpatawad, handang umunawa. In this scenario, David demonstrated the Spirit of Christ when he was reviled and nailed to the cross. Alam po natin ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siya nanalangin, Father, forgive them, for they know not what they do. At ito rin ang kaisipan na ipinahayag ni Haring David. Patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Mga minamahal ko mga kaibigan, mahirap, totoo, hindi madaling gawin. Subalit, kung hihilingin natin sa Panginoon, tutulungan niya tayo, magawa natin ang nagawa ni David. At magawa natin ang ginawa ng ating Panginoon. Sa mga gumagawa ng masama sa atin, o gumagawa ng mga mali o pagsakit o kapigatian, ipanalangin natin sila. Father, forgive them, for they know not what they do. Later, ang mga kasamahan ni Absalom ay humabol kay David. Hinabol nila upang patayin ang kanyang mga kasamahan. At nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ni Absalom at ng mga Israelites at sa pagitan ni David at ng kanyang kasamahan na mga tapat sa kanya. At sa labanang ito, Absalom was defeated. And unfortunately, he died. So, yayamang patay na ang Absalom. Ang David at ang kanyang mga kasamahan ay maaari nang bumalik sa Jerusalem to take the throne na kanyang iniwanan. At samantalang sila'y nagbabalik, narito ang isang senaryo. Si Shimei, na nung umalis siya'y sinusumpas siya, hinahamak siya, nilalait siya. Ngayon, naglumuhod, humihingi ng patawad, patawarin mo ako sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Si Shimei kasama ng kanyang 1,000 mga kasamahan, nagpakumbaba sa harapan ni David sapagkat nakita niya, narealize siya, mali ang kanyang ginawa. Anong espiritu ang pinakita ni David? Ang sabi ng kanyang makasamahan, dahil sa kanyang ginawa, dapat lamang siyang patayin. Subalit si David ay nagpahayag ng forgiving heart. He forgave all who rebelled against him. Hindi siya naging
mapagtanim na ngayon ako uling hari, lahat ng mga laban sa akin, patayin, usigin, paalisin. No! Ipinahayag ni David ang isang puso. A man after God's own heart. Puso na nakahanda na magpatawad. Indeed, David is a man after God's own heart. For he perfectly demonstrated God's forgiving spirit. And in returning good for evil. Na ito ang turo ng ating Panginoon Sus. Kamusta tayo mga kapatid, mga kaibigan? Kapag tayo'y nasa kalagayan ng nasa posisyon, yung ba mga laban sa atin ay gagawan pa rin natin ang mabuti, patatawarin sa kabila ng mga kasalanan ginawa sa atin, panghahamak, panglilibak sa atin. Tularan natin si David at tularan natin ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng kahandaan na magpatawad. So ganito nawa makatugon ang bawat isa atin sa mga masakit na mga salita o mga gawa na ating naging karanasan sa mga tao na gumawa ng masama sa atin. Ipahayag natin ang forgiving heart like David and like our Lord Jesus Christ. Ikalawang magandang katangian pa ni Haring David. David had a kind heart. Maganda ang kanyang puso. When David became king over all Israel, he asked, kanyang tinanong, is there still anyone who is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Napakagandang espiritu. Sa kabila ng masamang ginawa sa kanya ni Haring Saul, ang kanya pa rin kaisipan, nang siya mamatay, ang wika ni David, meron pa bang natitira na mga anak, na mga apo, o mga kamag-anakan ni Saul, upang aking pahayagan ng aking kindness, upang madama nila, may padama ko sa kanila, ang kindness ng ating Diyos. So mapansin po natin, bagamat si David, dumaan sa mahirap na karanasan sa kamay ni Saul, he did not allow his heart to be embittered by those experiences. Hindi siya nagpanin, hindi siya nagkarga sa kanyang puso. Instead, he desired to reveal the kindness to the remaining family of King Saul. Sa kanilang kapanahonan, sa kanilang lugar in the Middle East, it was a common practice na kapag mayroong isang bagong hari, yung mga kamag-anakan, kasamahan, at mga loyal sa dating hari, ipinapapatay na lahat. That was a common practice. Subalit, hindi ito ginawa ni David. Sa halip ang kanyang hinanap, nasaan ang mga taong iyon kung may natitira pa, at sa halip na kanyang patayin, upang hindi na maging banta pa sa kanyang trono. Pero ang kanyang ginawa, hinanap niya para gawan sila ng mabuti. So David went against the current custom in those days. Hindi yung kalakaran, kundi yung ano yung nasa kanyang puso, yun ang kanyang ginawa. Ang kanyang puso ay merong kind heart. Meron siyang kind heart. Mabuting puso. So instead of wiping out the rest of Saul's family, he sought to show them his kindness. David learned that Saul's grandson, si Mephibosheth, ay buhay pa pala. Itong apong ito at anak bali ni Jonathan ay he was crippled since 5 years old. At dahil doon ay, nung malaman ito ni David, ang wika niya, hanapin ang taong ito at dalhin sa akin. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ang Mephibosheth ay nangangatog nang malaman niya na hinahanap siya ng hari, sapagkat naunuan niya sa kanilang kapanahunan, kapag mayroong pang natirang mga lahi, ipinapapatay ng kalaban upang hindi na magkaroon pa ng banta sa kaharian. Subalit makita po natin, si David ay nagpahayag na ginawa niya ang paghanap upang kumakagayon, si Mephibosheth ay makaranas ng pagmamahal, ng kindness ng hari. At ang wika pa ng hari,
Nais ko siyang tumira sa palasyo, na meron siyang lugar para doon. At hindi lamang yon, ang wika pa sa verse 11, binigyan pa siya ng karapatan, umupo na kasama ng hari, kagaya ng kanyang mga tunay na mga anak, na kasama doon sa table, sa palasyo ng hari, upang na-enjoy niya ang karangalang ibibigay sa kanya ng Haring David. So mga minamahal kong mga kapatid, dito po makita natin, si Mephibosheth ay nagkaroon ng karapatang tumanggap ng karangalan. It was an honor to eat with the king at the king's table. At hindi lamang yun makasama ang Haring David na kakain, kundi habang siya'y nabubuhay, meron siyang lugar doon sa table na yon na inilaan para sa kanya. At binigyan pa siya ng pension habang siya ay nabubuhay. Mephibosheth was treated contrary to the culture of his day. Mephibosheth was treated more than he deserved. Kindness is still the best option in dealing without enemies. Ito po ang isang napakagandang leksyon mapupulot natin kay Haring David. Salit na hangarin niya ang kapahamakan ng mga gumawa ng masama sa kanya, ang kanyang kaisipan, gawan sila ng pinakamabuti to win them for Christ's sake. Indeed, people may forget what we say and do, but they will never forget the kindness we extend to them. Much more if we do it for Christ's sake. Narito ang hamon, kung gagawa tayo ng mabuti, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Yung maluluwalhati ang ating Panginoon. David's kindness to Mephibosheth depicted God's kindness to us. Ito'y napakagandang larawan na tingnan po natin para tayo yung si Mephibosheth, na kung saan we were once an enemy of God. We were once afraid of God. We were once hiding from Him. But God sought after us to show us His kindness and treated us more than we deserve. Hindi po ba napakaganda? Na kung saan nakita natin, ganito tayo tinrato ng ating Diyos. Para tayo si Mephibosheth na pinakitaan ng Haring David ng kabutiang hindi kailanman natin ma-deserve. Subalit ganyan tayo pinakitungan ng ating Panginoon. He treated us as sons and daughters of God. He promised us to become heirs of His kingdom. And He desires that someday we will eat with Him at His table. Hindi bilang mga panauhin, pandangal, kundi bilang mga kaanib ng kanyang pamilya at yon ay magpakailanman. Ito ang hangarin ng ating Panginoon. So to those experience that undeserving kindness of God, hangad ng ating Panginoon, yayamang tinanggap natin, ibahagi rin natin. Nakasumpong tayo ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Ito rin ang ating gawin, ipakita sa mga tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw, especially sa mga kalaban po natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, freely you have received, freely give. So, here's a man after God's own heart. He showed a kind heart that fully reflects the kind heart of God. Napakagandang halimbawa ang iniwan sa atin ni Haring David. Ipinakita niya ang kanyang magandang puso na ito'y kanyang inihayag sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Ikatlong magandang katangian ni David. David had a repentant heart. Si David po hindi perfectong tao. Siya rin po ay nagkakasala. After 10 years ng kanyang pagluklok bilang hari at nandoon sa throne as King of Israel, siya po'y nakagawa ng malaking kasalanan. Dalawang heinous crimes, heinous sins against God. Adultery and murder. Paano po nangyari? Isang gabi, samantalang siya'y nagpapahinga, naglakad-lakad siya doon sa tuktok ng kanyang bubungan. Flat ang kanilang mga bubungan noon. Mataas ang kanyang lugar. Kaya na siya'y nagtitingin-tingin, ay napagmasdan niya, mayroong isang babaeng naliligo. At nang makita niyang naliligo, sa halip na kanyang iwan
talikuran, instead of turning away from that rated X sin, the Bible said, tingnan po natin ang sabi ng Biblia, and the woman was very beautiful to behold. Meron naliligo, nakita niya, at napakaganda yung pagmasdan. Makakaiwasan na sa tukso kung halimbawa, kagaya ng remote control, pwede mong ilipat ang channel. Subalit, hindi ganoon ang kanyang ginawa. Nang kanyang makita, pinagmasdan pa. Tinitigan pa. At hindi lamang doon natapos. Inalam pa niya, sino ba yung napakagandang babaeng niyon? At nang malaman niya, asawa pala yun ng isang tapat niyang sundalo na naroon sa labanan. Subalit hindi niya pa pinakundanganan. Kanyang ipinatawag at kanyang sinitingan ang babaeng niya. When Bathsheba became pregnant, ipinabot kay David, mahal na hari, I am pregnant. Dito biglang na-realize ni David ang kanyang kasalanan na nagawa. But instead of repenting of his sin, ano ang kanyang ginawa? Gumawa siya ng taktika. At ang kanyang taktika, sinulatan niya ang kanyang general na si Joab. At ang wika niya, papuntahin mo sa akin si Uriah na asawa ni Bathsheba. Pag-reportin mo sa akin, pabalikin mo dito sa palasyo. At nang makausap na niya si Joab sa kapirasong kwentuhan, balitaan sa nagaganap na labanan sa field, ang wika ng David, umuwi ka na upang makasama mo ang iyong asawa. The idea was to make Uriah lay with his wife to cover David's sin. Ito ang kanyang ginawa. Sa halip na magsisi, nais niyang pagtakpan ang kasalanan na kanyang nagawa. After Uriah reported to David, sa halip na ang Uriah ay umuwi sa kanyang bahay, doon na lamang siya natulog sa may pintuan ng palasyo kasama ng kanyang mga alipin ng Haring David. So instead of going home, ipinabot sa hari, hindi umuwi ng bahay si Uriah. At merong dahilan kung bakit ganito ang reason out ni Uriah. 2 Samuel chapter 11 verse 11. The ark and Israel and Judah are dwelling in tents. And my Lord Joab and the servants of my Lord are encamped in the open fields. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will do nothing. I will not do this thing. So dito po makita natin ang pagkatao, ang karakter ni Uriah. Naroon ang kanyang kagitingan. Isa siyang noble man. At ito'y malaking sumbat pa sa hari sapagkat samantalang may digmaan, nakikipaglaban ang mga kasamahan niya, siya'y naroon at gumagawa ng mga kasalanan na kanya pang pinag-imbutan, pinagnasaan ang asawa ng kanyang tapat na sundalo. So David failed. Hindi niya nagawa. So ang kanyang next strategy, kinabukasan ang sabi ng David, uminom ka, mag-enjoy ka, kumain ka. At ang iniisip ng hari, paglasing na si Uriah, maisipan niya marahil na umuwi rin at sumiping sa kanyang asawa. But to make the story short, those strategies didn't work. Hindi rin umuwi. So David sent Uriah back to the field of war with a letter in his hand, bearing an instruction to Joab. At ang instruction ay ganito, 2 Samuel 11:15. Set Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him, that he may be struck down and die. Ang instruction po na dala-dala ni Uriah sa kanyang sariling kamay ay death sentence para sa kanyang katapatan. So, as it always, one sin leads to another. Ang isang kasalanan, umaakay palagi sa panibagong kasalanan kapag hindi po natin ikinumpisal ang kasalanan iyon.
Kapag ang kasalanan, iningatan po natin sa ating puso, maya-maya, magbubunga na ang kasalanan yon ng panibagong kasalanan. Ganito po ang naging karanasan ni Haring David. From sin of adultery, now David committed a sin of murder. Napakabilis po ng pangyayari. Kaya mag-ingat po tayo. Kung meron tayong kasalanan na nagawa, the best that we can do is to confess it, repent of it, sapagat pag hinayaan po natin yan sa ating puso, mabilis po yang magbubunga at makakagawa tayo ng panibago na namang kasalanan. After the death of Uriah, to make the story short, namatay ang Uriah, at ang ginawa ni David, kinuha niya si Bathsheba para maging kanyang asawa. At hanggang sa ang Bathsheba ay nakapanganak. So makita po natin, David violated God's laws and abused his power. Si Roger Ellsworth, sa kanyang aklat, The Shepherd King, page 223, ganito ang kanyang comments regarding the sin of David. Ang wika niya, si David ay actually nakagawa ng 6 na mga kasalanan mula sa 10 kautusan ng ating Panginoon. Pagmasdan po natin ang wika. He had put his desires before God. Sinira niya ang unang kautusan. Sinira rin niya ang ika-6 na utos. He had committed murder. He had committed adultery, ang ika-7 utos. He had stolen. Kanyang pinangibutan, ninakaw ang asawa ng may asawa. That's the 8th commandment. He lied and deceived. Gumawa siya ng pandaraya. That's the 9th commandment. And he coveted. Kanyang pinag-imbutan, kanyang pinagnasan, kanyang kinuha ang asawa ng may asawa. So dito po makita po natin ang 6 na mga kasalanang nagawa ni David. At the height of David's pain and victory, David for a while forgot God and sinned against Him. Ganun po talaga kapag tayo nakakalimot sa Diyos. Ang kasunod ng pagkalimot ay paggawa ng kasalanan. So ang kwentong ito sa buhay ni David ay nagpapahayag sa atin na tayong lahat ay makasalanan. We are all sinners in need of God's grace. In need of God's intervention. So God sent the prophet Nathan to David and confronted him, saying in verse 9, "Why have you despised the commandment of the Lord, to do evil in His sight? You have killed Uriah the Hittite with a sword. You have taken his wife to be your wife." Verse 10 and 14, "You have despised me. By this you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme." Narito ngayon ang mensahe ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay David, na kung saan the prophet confronted David of his sins. Sa pahayag na ito ng propeta, tingnan po natin ang reaksyon ng Haring David. Actually, David had some options. Meron siyang pwedeng mga pagpilian kung ano ang kanyang gagawin sa mensahe ito na dinala ng prophet Nathan. First, David could have commanded Nathan to keep silent about the issue. Under the pain of death. Maaaring sabihin, okay, totoo yan, pero tumahimik ka or else mapapahamak ka. Second, he could have taken it lightly. Just ignore it and let Nathan go away. Third, he could have listened to God's word, God's spoken word by the prophet, and set things right. Ito yung mga options na pwedeng pagpilian ni David. By the way, ang Diyos din ay may mga options na pwede niyang gawin. Dahil nagkasala si David, meron din siya mga options. First, he could have said to David, "Since you despise my commandments, you despise me, and given my enemies great occasion to blaspheme my name. So your reign in Israel as king is over. I'm done with you. You broke my trust. It's your fault. You're worse than Saul." Ito yung isang option
na kung ating nanamnamin, hindi katanggap-tanggap. Hindi natin kilala ang Diyos sa ganito na mga kaisipan. Salamat, hindi yan ang option na pinili ng Diyos para kay David. Meron pang second option. God could have said, well, the ball is in his hands. It's up to him. Kung nais niya ang kapatawaran, bibigyan ko siya kung hihingi siya. If he will not, well, it's his choice. So be it. Minamahal ko mga kapatid, mga kaibigan. Salamat, hindi ito ang option na pinili ng Diyos para kay David. Let me tell you, if God is like that, na mayroon dalawa lamang na options, we are all dead. Wala tayong pag-asa. No hope, no second chance, and we are lost forever. Why? Because the natural tendency of a sinner is not to seek God, not to repent, not to seek forgiveness, but to make excuses, to hide, and to run away from God. Yan ang mga natural tendency ng isang taong nagkakasala. When David sinned, what he did was to cover up. Sa nakaraang siyang nabuwang mahigit, mula nang mabuntis si Bathsheba, ang kanyang ginagawa is to cover up. For more than 9 months, he practiced social distancing from God and quarantined himself away from God. That's the natural tendency of a sinner. Thank God, he did not choose option 1, neither option 2. Because he's not that kind of God. Hindi ganoon ang ating Diyos. Kilalanin natin mabuti ang Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi siya ganoon kagaya ng pahayag sa option 1 at option 2. He doesn't deal with us that way. God has a third option. He took the initiative of reaching out to David by sending his word to convict David of his sins through the prophet Nathan. Thank God, David also chose his third option. That is, he listened to God's word spoken by the prophet and set things right. He chose the right way. Salamat, ang Diyos merong third option. Salamat din sapagkat si David, pinili rin niya ang third option. He did not deny his sins. Nang iparating sa kanya ang salita ng Panginoon, hindi niya tinanggihan. He did not make any excuses. He did not rationalize that others were doing it anyway. He did not make any self-justification. He did not blame others for his own sin. Hindi niya ginawa ang kagaya ng ginawa ni Adan at ni Eva. Nang sila'y magkasala, ano ang sabi ni Adan? Yung kasing babae ibinigay mo sa akin. Ang sabi naman ng Eva, yung ahas kasi, dinala mo rito sa halamanan. Dito po'y makita natin, walang blaming game. Hindi ito tinangkilik ni David. Manakapay ipinakita niya ang isang puso na nakahanda na humingi ng patawad. Instead, he confessed ang kanyang pahayag. 2 Samuel chapter 12 verse 13. I have sinned against the Lord. Ako'y nagkasala laban sa Diyos. David did not try to hide his sin. Hindi na niya ipinagkaila pa. He repented of it. Not because of its consequences, but because he saw sin as evil in the sight of God. He even composed in Psalm 51 to express yung kanyang confession, to express yung kanyang repentance. He did it publicly. Ang sabi sa Psalm 51, tingnan po natin ang unang 4 lamang mo ng mga verses. Have mercy upon me. Ito'y kanyang isinulat, ginawa, after na siya magkasala kay Bathsheba. After na dumating sa kanya ang prophet Nathan, ipinahayag niya, I have sinned. At kanyang ginawa ang
isang hymn, ang isang psalm, ang isang awit na kanyang wika, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Nang maunawaan niya ang kanyang kasalanan, bigla niyang kinilala, Diyos ko, mahabag ka sa akin. Napakaganda ng theology na pinakita ni David. Nang siya magkasala, naunawaan niya ang pinakamabuting dapat gawin. Kilalanin niya ang kahabagan ng Panginoon. At ang wika niya, verse 2, blot out my transgressions, wash me thoroughly from iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, I have sinned and done this evil in your sight. Ito ang kanyang ipinahayag doon sa kanyang sinulat. Despite David's sins, sa kabila ng kanyang kasalanan, hinanap niya ang kahabagan ng Diyos. And he repented of his sin. And he set his heart right with God. Hinanap niya, maituwid ang kanyang relasyon sa Panginoon. Magkaroon siya ng kapayapaan sa ating Panginoon. Truly, David was a man after God's own heart. Let's take heed of John's counsel. Ito yung payo ni Apostol Juan. In 1 John chapter 2 verse 1, kanyang wika, my little children, these things I wrote to you, so that you may not sin. Ang ideal, huwag tayo magkasala. Ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Subalit kung ang isa'y magkasala, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. In other words, ayaw ng Diyos tayo magkasala. The ideal is not to sin, but if we sin, remember, Christ is our advocate with the Father, inviting us to come to Him, confess our sin, and receive His forgiveness. Ito ang ginawa ni David. At ipinakita niya ang kanyang repentant heart. And God in His mercy forgave him. And though he was not free from the consequences of his sins, siya'y pinatawad ng ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, to be a man after God's own heart doesn't mean we can live without troubles and without worries. Remember David, though he was innocent of any wrong, yet King Saul tried to kill him. Even then, David practiced what Jesus taught in the New Testament. To love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Matthew 5:44. As a man after God's own heart, David practiced a forgiving heart. Isang pusong mapagpatawad ang kanyang mabuting halimbawa na iniwan sa atin. To be a man after God's own heart means we need to extend kindness to people, even to our enemies. Maging doon sa mga naghahangad na masama sa atin, pakitaan po natin sila ng ating kindness. Remember David, though Saul mistreated him, he overcome evil with good. Ito po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Daigin natin ang mabuti ang masama. At hanapin natin ang maggawan sila ng mabuti for Christ's sake. Ipakita natin the kindness of God. Kagaya ng ginawa ni David. He showed this kindness to the surviving member of Saul's family. David showed this kind heart by treating people more than they deserve. At ito rin ang inaasahan ng Panginoon na ating gagawin. Treat people more than they deserve. Show kindness of God to all the people around us. Mga minamahal ko mga kapatid, mahirap gawin ito sa ating sarili. Subalit kung tayo po'y mananalangin, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu, God will empower us. With Christ, I can do all things. Yan po ang hamon na binibigay sa atin ng Panginoon.
kung gagawin po natin ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, we can do kindness even to those who do not deserve our kindness. To be a man after God's own heart doesn't mean we are no longer capable of making any mistake or commit any sin. Hindi sapagkat tayo ngayon tinatawag na man after God's own heart ay hindi ka na magkakasala. Let no one think that he will never commit any sin. Remember David, though he was a man after God's own heart, still, when not careful, when caught off guard, he slipped into sin. Yan po, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating babantayan. Lahat tayo ay pwedeng magkasala. Yet the Bible assures us that if anyone sins, kung sino man ay magkasala, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, because we have an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ. Lumapit tayo sa Kanya with a broken heart, accept His forgiveness, and live His purpose in our lives. Yes, God can use everyone for His purpose if we live as a man and as a woman after God's own heart. At this time, when we are in quarantine, still some places are in quarantine. Take this opportunity to conduct self-evaluation on how we are advancing in our Christian life. Kamusta ang ating spiritual life? Umuusad ba tayo? Lumalago ba tayo? Are we progressing in our Christian experience? In our Christian life? Looking at the battle, looking at the life of David, are we becoming more obedient to God? More ready to serve Him? Lumalago ba tayo? Meron ba tayong pusong mas inclined na sumunod at magalak na gawin ang kalooban ng Panginoon? Are we becoming more faithful to God? Are we becoming more lovers of God's Word? Higit na tayong nasasabit ngayon sa Kanyang banal na salita. Are we seeking more of God's guidance in everything that we do? Are we trusting God more than ever, even though crisis may prolong? Kahit pa dumating ang marami pang crisis, higit ba tayong nagtitiwala? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Are we becoming more forgiving and more kind even to our enemies? Ipanalangin po natin mga kapatid. Hindi po ito aksidenteng nagaganap. Ipinapanalangin at ito'y bunga ng Banal na Espiritu. At magagawa natin ito sa kapangyarihan at kalakasan ng Banal na Espiritu. Are we repentant of our sins? Making sure we are always right with God. Meron ba tayong puso na gusto natin tiyakin? Tayo ay mayroong magandang relasyon sa Panginoon. Walang kasalanan nasa atin. Hindi natin alam how long we shall live in this earth. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Subalit, kung dumating man ang kamatayan, tayo kaya ay handa naman sapagat wala tayong masamang kinikimkim sa ating kalooban o kasalanan dinadala sapagat ang lahat ng yan ay atin na ikumpasil na sa ating mahal na Panginoon. Ang aking dalangin, nawa kung anuman ang mabuting ibubunga ng pandemic crisis na ating pinagdaraanan ngayon, ito'y makasumpong nawa sa atin o masumpong nawa ang ating mga sarili na higit na malapit sa ating Panginoon. Sa ating mga pinagdaraan ng mga mabibigat na karansan, umakay lamang nawa ito sa lalong malapit na relasyon natin sa Panginoon, sa lalong malapit na pagtitiwala sa Kanya, sa lalong pangahawak sa Kanyang mga pangako. God is with us and He is for us and He will never leave us nor forsake us. Minamahal ko mga kaibigan, inanyayahan ko po kayo. Idalangin natin, nasain natin sa biyaya ng Panginoon will be a man and a woman after God's own heart. Inanyayahan ko po kayo na tayo po isama-samang dumulog sa isang panalangin. Mahal namin Diyos, maraming salamat po sa pamamagitan ng inyong banal na salita, sa pamamagitan ng buhay ni Haring David.
ipinaunawa niyo sa amin ang inyong banal na kalooban. At ang inyong hangarin, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay lumago, kagaya ni Haring David. Lumago sa kanyang relasyon sa inyo at iniwang kami ng mabuting halimbawa, hindi ng masamang at kasalanan kanyang naguha, kundi ng kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan at ang kanyang puso na nakahandang magpatawad, nakahandang gumawa ng mabuti, puso na nagpapakalapit sa inyo. Likhaan kami ng bagong puso, O Diyos, kagaya ng puso ni Haring David. Make us all, O God, a man and a woman after God's own heart. Kinikilala po namin sa sandaling ito, si Jesus ang aming Panginoon na tagapagligtas at sa kanyang kapangyarihan, magagawa namin ang lahat ng inyong panukala sa aming mga buhay. Kasihan kami patuloy ng banal na Espiritu, pagharian at mangyari sa aming Panginoon ang lahat ng inyong mabuting kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po muli mga kaibigan at sana po sa pamamagitan ng pag-aaral nito ng salita ng ating Panginoon ay pinagpala po kayo at tayo lahat ay lumago sa biyaya, sa kabutihan, sa kasaganaan ng pagmamahal ng ating Panginoon. At kung kayo po na-bless, ang aking po paanyaya, pakiclick na lamang po ang ibaba ng yung screen na nariyan ang share, nariyan po yung like, pakipindot na lamang po at hayaan po ninyo na sa pamamagitan yan, ang ating mga kaibigan din ay magkaroon ng mga karanasan at karapatan, mapakinggan nila ang mensahe ng Panginoon at sila rin ay pagpalain ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. God bless you all.